Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Napag-aralan po natin last week ang ilang bahagi ng topic po ng church discipline. At na-discover po natin ang church discipline po, ito po ay isa sa maraming spiritual vitamins na ibinigay po ng Panginoong Kristo sa kanya pong iglesia or kanyang eklesiya or sa kanyang simbahan. Ipinangako po ng Panginoon na He will build His church. I will build my church. Ang word na build, it means edification, edify. At bahagi po ng edification na gagawin po at ginagawa ng Panginoong Kristo ay ang pagbigay ng church discipline. At nakita po natin last week na ang church discipline po ay isa pong bagay in order hindi pa alisin ang isang church member, kundi para ma-restore ang church member. Pero kung ang church member po ay dadating sa punto na hindi na siya makikinig sa isang kapatid, hindi siya makikinig sa may kapatid na may kasamang witnesses, at hindi siya makikinig, he will refuse to hear the church. Ang sabi po ng church, kaya kailangan nang i-let go. At yun po ang makita po natin sa pag-aaralan po natin in 1 Corinthians chapter 5. Ang 1 Corinthians 5 po, ito po ay sagot po ni Apostol Pablo nung may mga church member na galing po sa Corinto na nagbiyahe pa papuntang Ephesus. Pagkatapos po ng 5 taon, 3 to 5 years, nung tinayo po ni Paul ang Corinth Baptist Church, nagkaroon po ng isang problema sa church. Ang isang problema po doon, merong isang church member na nasa fornication. At tinanong nila si Pablo, ano ang gagawin namin? Anong maia-advise mo sa isang church member na ito? At ang 1 Corinthians 5 po, ito po yung sagot po ni Pablo doon po sa tanong na ito. At titingnan po natin. Now, sa inyo pong mga Bible, sundan po ninyo ako, babasahin ko po yung unang 5 talata ng 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians 5 verse 1, Paul says, "It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that had done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that had so done his deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye gather together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit po sa inyo na I pray sa pag-aaral po namin ng 1 Corinthians 5, bigyan niyo kami, Ama, ng kaunawaan ng inyong pong salita in order for our church to be edified. We pray na tulungan niyo kami na makita ang katotohanan ng 1 Corinthians 5 at mai-apply po namin ito sa aming pong mga buhay. I pray that the Holy Spirit work in us and help us. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito po sa 1 Corinthians 5, tulad po ng nabanggit ko po, ito po yung sagot po ni Apostol Pablo sa ibinalita po ng mga church member ng Corinth. Paul, merong isang church member sa aming church na is in fornication. At in verse 1, sabi ni Paul, sa kanyang sulat, sabi ni Paul, "It is reported commonly that there is fornication among you." Pag sinabi pong reported commonly, ito po'y balita. It is become known. Ito ay knowledgeable ang mga tao. Hindi lamang ito yung sekretong fornication na ginagawa ng church member na ito na naitatago niya. Instead, ito po ay reported commonly. Alam po ito ng mga church member. Alam ito ng mga mananampalataya. And in fact, alam ito ng mga hindi member. Hindi lamang ito alam ng mga church member, even yung mga unbeliever na nasa Corinth, alam ito. Kaya ang sabi ni Paul, it is reported commonly that there is fornication among you. Ito po ang problema.
alam ng mga church member at alam ng lahat ng tao, even unbeliever, na yung church ng Corinth ay merong fornication among them. Gusto ko pong bigyang diin that the fornication is among you, plural, corporately. As a church, sa paningin ng mga unbeliever, ang church ng Corinth, meron namang fornication sa kanila. Napansin po ninyo, there is a fornication among the church. Among the church. Yung kasalanan ng isang church member na ito, naaapektuhan ang church. Kaya kung papansin ninyo sa verse number 6, sabi ni Paul, your glorying is not good. And so on and so forth. Now, ang sabi pa dito ni Paul, it is reported commonly, pag sinabing reported commonly, alam ng mga tao, that there is fornication. By the way, the word fornication means porneia in Greek. Ang ibig sabihin po ng fornication, ito po ay sexual immorality. Ang word na fornication po sa Bible, ito po ay pagkakaroon ng physical relationship or physical intimacy sa isang tao na hindi kami kasal. That's the basic definition po ng fornication. At alam po natin na ito po ay hindi po kalooban ng Panginoon. Later on, in chapter 6 and 7, i-develop po ni Paul yung topic po na ito. Bibigyan niya ng practical na solusyon ang church sa Corinth. Kasi kung naalala po ninyo, yung introductory message po natin sa Book of Corinthians, nalaman natin po na ang Corinth ay parang Las Vegas nung panahon yun. Kung titingnan po ninyo ang Las Vegas ngayon, nadoon yung immorality, nadoon yung gambling, yung drugs, and so on and so forth. At ganun yung Corinth. At sa loob ng ganung klaseng lugar ay may mga mananampalatayang naliligtas. Na ang tanong, pag ba ang isang tao ay nasanay sa ganung pamamaraan, pag sila kaya ay nasave, automatic mawawala kaagad yung ganung mga pamamaraan? Kaya nga sa chapter 7, ibabahagi ni Paul, sa chapter 6, i-rebuke ni Paul sila, pero sa chapter 7, bibigyan ni Paul ang church, ano yung mga dapat gawin to avoid fornication. To avoid fornication. So, pag-aaralan natin po yan sa chapter 7. Pero ang problema po ng chapter 5, good morning, pasok po kayo. Sige po, tuloy po kayo. Welcome. Amen. So, welcome, magandang umaga. So, ang problema po ng chapter 5, ito po ay ang problema po ng church. So, gusto kong tingnan ninyo po, gusto kong maalala ninyo, na sa chapter 5 po, nire-rebuke po ni Apostol Pablo ang church dahil wala po silang ginagawa sa kasalanan po ng church member na ito. So, gusto ko pong ulitin po, ang chapter 5, hindi po ito katulad ng chapter 6 kasi sa chapter 6, directly nire-rebuke ni Paul ang mga church member that are in fornication. Now, for example, tingnan niyo yung chapter 6 verse 19. What? Chapter 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Hindi niyo ba alam na ang katawan ninyo ay templo na ng banal na Espiritu? Paano nangyari na yung katawan ninyo ay ginagamit ninyo into fornication? So, that's a more rebuke sa church member. Pero ito pong chapter 5, ito po ay rebuke sa church. Dahil merong fornication sa church, pero ang church ay walang ginawa. Kaya sabi ni Paul, it is reported commonly that there's fornication among you. And sabi ni Paul, in-identify niya dito yung specific fornication. Kasi tandaan niyo po, ang fornication sa Bible, meron itong mga branches. May ibang category to. May adultery, and so on and so forth. Pero ang definition ng fornication, any physical intimacy outside marriage, that is categorized as fornication. Pero yung fornication ng church member na ito, ang sabi ni Paul, and such fornication as is not so much named among the Gentiles. Ibig sabihin, itong ginawa ng church member na ito, isang klaseng fornication na kahiya-hiya, even sa paningin ng unbelieving Gentiles, ay hindi ay kahiya-hiya. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong fornication. Kasi kung titingnan ito, even ng unbelieving Gentiles, this is such a shameful kind of act. Kasi sabi ni Paul, that one should have his father's wife. Ang problema ng church member na ito, meron siyang karelasyon, merong nangyayaring physical intimacy sa hindi niya kasal sila, at yung kanyang kasama pa
ay asawa ng kanyang tatay. Napansin niyo po, that one should have his father's wife. Kaya nga, itong klaseng fornication na ito is so much as name among the Gentiles. Sa paningin ng unbelieving Gentiles ay nakayahiya. It's a shameful thing. At dito, tinukoy ni Paul na this kind of act, a particular kind of fornication, is being practiced, especially shameful, which it says, not even shameful even among the unbelieving Gentiles. And at in-identify niya that one should have his father's wife. Yung pong word na have, ibig sabihin dito, possess. Meron siyang kasama. So ina-identify dito ni Paul na hanggang sa ngayon, at the time of writing, itong church member na ito, kasama niya dito yung yung wife ng kanyang tatay. And dito, basically, probably tinutukoy po dito ni Paul yung kanyang stepmother. Kanyang stepmother, kasi hindi niya to tinawag na his man's mother. His man's mother. So, pagkakagamit ni Paul, she is his father's wife. She is his father's wife. Na nagpapakita na probably stepmother niya ito. Hindi niya talaga biologically na mother yung kanyang nagkakaroon sila ng physical intimacy. So, probably stepmother ito. And so on and so forth. Now, at gusto kong tandaan natin na ito pong kasalanan na ito po yung paglabag sa batas po ng Diyos. Right. Tingnan po ninyo, for example, in Leviticus 18:8. Leviticus 18:8. Leviticus chapter 18, verse number 8. Leviticus chapter 18, verse number 8. Tingnan niyo po ito. The nakedness of thy father's wife shall thou not uncover. It is the father's nakedness. So, another verse in Deuteronomy 22:30. Deuteronomy 22:30, sinabi ng Leviticus na yung kahubaran ng asawa ng iyong nanay ay hindi mo dapat makita. And even in Deuteronomy chapter 22, verse number 30. Deuteronomy 22:30, a man shall not take his father's wife, nor discover his father's skirt. So, pinagbabawal ng batas ni Moses sa moral aspect of the law. Yeah. Tandaan niyo po ito po yung moral aspect of the law, na even tayo ay nasa ilalim. Yeah. Na hindi mo dapat makita ang kahubaran ng asawa ng iyong tatay. So, it's referring sa probably pag namatay na yung unang asawa at yung tatay mo ay nagkaroon ng panibagong asawa, hindi mo dapat makita ang kahubaran niya. So, at iyon ang problema ng church member ng Corinth. Nagkakaroon sila ng physical intimacy sa asawa ng kanyang tatay. At ang sabi ni Paul in verse number 2, after identifying the sin of the church member, tingnan po ninyo ang naging response ng church. Verse number 2, and ye are puffed up. And ye are puffed up. Pag sinabi pong puffed up, kayo ay nagmayabang. Kayo ay lumobo ng may pagmamayabang. Lumobo kayo ng may pagmamayabang. Yung kasalanan na balita sa inyo, nabalitaan ito sa inyo, it is reported commonly, at yung inyong church member ay merong fornication na ginagawa, instead na i-deal ninyo yung kasalanan ninyo, and ye are puffed up, at kayo ay nagmayabang. Ang sabi pa dito ni Paul, and ye are puffed up and have not rather mourned. Yeah. Instead na mag-grieve kayo, instead na maging malungkot ang church ng Corinth, instead na i-deal ninyo ang kasalanan na ito, nagmataas pa kayo. That's kind of church, ang Corinth Baptist Church. Kaya ang sabi ni Paul, and ye are puffed up, in-identify dito ni Paul yung response ng church. Pagkatapos ng church na alam ng church at alam ng society ng Corinth na merong sin of fornication in the church, ang church ng Corinth ay nagmataas pa. And ye are puffed up. Instead na sila ay maging malungkot. And sabi pa dito ni Paul sa verse number 2, that he that had done this deed might be taken away from among you. Na ang inyong naging response, church, nung nabalitaan ninyo na merong isang church member that is in fornication, hindi kayo naging malungkot. Kasi kung kayo ay naging malungkot, sana yung gumawa ng kasalanan ito ay inalis ninyo among you.
that he that had done this deed might be taken among you. Hindi kayo nakaranas ng kalungkutan, ng mourning, na sana yung inyong kalungkutan ang nagtulak sa inyo, na siya na gumawa ng kasalanan ng fornication ay maalis sa inyo. Right. Now, iniimbento ba ni Paul ang kanyang teaching dito, ang kanyang advice? If we go back in Matthew chapter 18, Yes. yun po ang itinuro po ng ating Panginoon Jesucristo, the church discipline. Right. The church discipline. Kaya ang sabi dito ni Paul, instead na nag-grieve sila, instead na naglament sila, instead na naranasan nila yung kalungkutan, na sana ito yung nagtulak sa kanila, na church discipline yung church member, ano ang naging resulta sa kanila? Nagmataas pa sila, nagmayabang pa sila. Tandaan po ninyo, balikan natin po yung Matthew chapter 18, hindi po ito invento po ni Apostol Pablo. Ito po ang exact na itinuro po ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong simbahan to edify the church. Tingnan po ninyo. Sa Matthew chapter 18, verse 17, ito po yung third step na ng church discipline. Matthew 18:17, and if he shall neglect to hear them, if the person, the church member that is in sin, neglect to hear the church, neglect the witness, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. That's right. At yan po ang tinuturo po ni Pablo. Hindi po niya iniimbento yung kanyang sinabi sa 1 Corinthians 5. Ito po ay base sa Christological teaching. Ang concern po dito ni Paul is not only the personal sin ng individual church member, pero yung responsibility po ng church. Tandaan ninyo, ang 1 Corinthians 5, ikinokorek po ni Paul dito ang church. Na kung titingnan po ninyo ang ating pong panahon, marami pong churches ngayon ang wala pong church discipline. Wala pong church discipline. May mga churches po akong kilala na kahit merong mga members that is in the fornication, and by the way, hindi lamang po fornication ang ground ng church discipline. Yeah, that's right. Now, kung titingnan ninyo, so bear with me po, go over in 1 Corinthians 5, in verse number, let's see here, verse number 10, 1 Corinthians 5, verse number 10, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse number 11 po, 1 Corinthians 5:11, ready? Read. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such an one, no, not to eat. So, hindi lang, tandaan po ninyo, don't get me wrong, hindi lamang po sin of fornication ang ground ng church discipline. Yep. In verse number 11, sabi ni Paul, kung merong kapatid na fornicator, yun yung example natin kanina, kung merong covetous. Ang covetousness pala, Brother RJ, ay ground for church discipline? That's right. Yes. Very clear po. An idolater. Pag ikaw ay nananambahan sa isang tao or sa isang bagay, you can be subject sa church discipline. Or a railer. Ano yung railer? Scandalous. Ikaw yung tao na palasalita ng masama sa kapwa. Brother RJ, ground din pala yun sa church discipline. Yep. Or a drunkard. Ang pag-iinom. Yep. You cannot be a part of a biblical church if you are still a drunkard. That's right. Or an extortioner. Pag sinabi extortioner, in our modern terms, scammer. Extortioner or scammer, hindi ka pala pwedeng maging church member. So, dito po sa instance ng chapter 5, ito po yung sin ng fornication, but don't get me wrong, any kind of sin that could affect the edification ng church can be a ground ng church discipline. At kung titingnan po natin in every other part of the scripture, ang Paul's teaching po, kung ikaw ay church member, at meron kang pinangahawakan na Paul's theology, you can be also subject sa church discipline. Ang hindi din po pagtatrabaho, 2 Thessalonians. Kung ikaw ay irresponsableng tao na hindi ka nagtatrabaho sa 2 Thessalonians 3, that can be also subject for church discipline. So, hindi lamang po ito sin of fornication and so on and so forth. Pero, gusto kong makita natin ang problema ng Corinth Baptist Church, yung sin of fornication that is reported commonly, na talagang nakahihiya to the level ng unbelieving Gentiles ay isang shameful act, pero ang church ng Corinth, hindi sila nag-mourn.
Hindi sila nalungkot. And I see ang mga churches po sa ating panahon, ganun po ang sitwasyon po nila. Even pastor po that is in fornication. Last week po, nabalitaan ko, merong church sa Dasmariñas na yung pastor niya ang nagko-commit ng immoral, hindi lamang immoral act, child abuse sa mga young church members. 3 to 4 instances, ang rape ang ginawa niya. At walang ginagawa ang church. Just imagine that. Yung mga worker na babae, ang binibigay ng pastors na iyon in order to be part of the immoral act. At hindi po ito church member lamang. Ito po ay pastor ng church. And ang church ay walang ginagawa. Wait, ba't natin i-discipline ang ating pastor? Ay siya yung man of God. He is the man of God from the heart of God. Yun ang claim nila. And so on and so forth. At yan po ang sitwasyon po ng mga churches in our time. Kaya nga po, sinasabi dito ni Paul, bakit ganun kayo church? Instead, naging malungkot kayo na dapat dinil ninyo yung kasalanan na yan, ay naging mapagmataas pa kayo. Verse number 3. Now, sa verse number 3 po hanggang verse number 5, ibibigay ni Paul ang kanyang judgment. Ang kanyang judgment sa kasalanan po ng church member na ito. Verse number 3, for I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that had so done this deed. Na kahit ako hindi nyo kasama dyan, church, sa Corinth, trato nyo na yung spirito ko ay nadyan. Na ako ay nagbigay ng judgment, ng definite judgment, nag-decide na ako, nagbigay na ako ng conclusion, na kahit wala ako sa inyo, pero yung spirito ko ay nasa inyo. I have judged already na parang kasama ninyo ako. Nabigyan ko na ng judgment ano ang dapat ninyong gawin concerning the church member that is in fornication. Now, ang tanong, binabiolate ba ni Paul dito yung chapter 4 verse 5? Tingnan po ninyo. Balikan ninyo po ang sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:5. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come. Sa chapter 4, sinabi ni Paul, huwag kayong mag-judge until na dumating ang Panginoong Kristo. Pero dito sa chapter 5, sabi ni Paul, I have judged already. Now, binabiolate ba ni Paul ang kanyang sariling salita na binanggit? No, hindi po. Dito po sa chapter 4, ito po yung judgment na hindi po base sa Scripture. Pero ang judgment po ni Paul, hindi niya po ito invento. Ito po ay base po sa Matthew chapter 18 na tinuro po ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ni Paul, nung nabalitaan niya yung problema ng fornication sa church, na kahit wala siya sa church, I have judged already. I have judged already, though I were present, na para bagang kasama ninyo ako, nagbigay na ako ng conclusion concerning him, referring to the person in verse 1, that had done so done this deed, and so on and so forth. So, verse number 4, ito po ang sinabi ni Paul. Ito ang gagawin ninyo, church. Sabi ni Paul sa Corinth church, in the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Gusto ko pong pansinin ninyo na sinabi ni Paul, when ye gathered together. So, basehan po natin yung Matthew 18. Anong step ang tinutukoy dito ni Paul? When ye gather together. Ito na po yung third step. Napansin po ninyo, church, pagka nagkaroon kayo ng assembly, when ye gather together, ganito ang gagawin ninyo. And by the way, anong authority dapat gawin ng church, ang church discipline? Napansin niyo po, in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi niyo lang ito gagawin dahil galit kayo sa kapatid. Hindi niyo lang ito gagawin dahil personal preference nyo to. Hindi niyo lang ito gagawin dahil personal opinion to. When you gather together in the name of our Lord Jesus Christ, hindi lamang yon, and when you gather together, and my spirit, na pag nag-gather kayo, itrato ninyo na parang kasama ninyo ako. Na parang yung espiritu ko dyan ay kasama ninyo. And hindi lamang doon, not only in the name or the authority of the Lord, hindi lamang sa spirit ni Paul, with the power of our Lord Jesus Christ. Ito pong word na power, ito po yung enabling power
ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang church discipline po ay hindi po madaling gawin. Hindi po ito madaling gawin. Pero sinasabi dito ni Paul, when you gather together, gawin ninyo ito hindi lamang sa authority ng Panginoon, hindi lamang kasama ninyo ako sa Espiritu, kundi sa pag-i-enable ng ating Panginoong Kristo. Mahirap pong gawin ang church discipline. Nakakalungkot pong gawin ang church discipline. Pero ang church discipline po ay mahalaga para ma-restore po ang church member that is in sin. And so on and so forth. So we see that sa verse number 4, ano yung authority nila? Authority ng Panginoong Kristo. At ito po ang nakakalungkot sa mga churches, hindi po, may mga churches na nagpa-practice ng church discipline dahil galit lang yung pastor sa church member. Hindi po dapat ganun. Hindi lamang dahil ayaw ko sa kapatid na ito, dahil ako yung pastor, ay tatanggalin ko sa church membership. Hindi po. Ang authority po ng church discipline ay ang authority po ng ating Panginoong Kristo. At hindi dapat gawin ang church discipline sa personal level. Halimbawa, kung ako yung pastor, sasabihin ko, kapatid, next Sunday, huwag ka na magsimba kasi dahil sa kasalanan nito. Pansinin po ninyo, ginagawa po ito corporately when you gather together. Bakit? Kasi sa gathering together, gagawin po ng church na tawagin pa rin yung kapatid na ito sa repentance and restoration. Pero kung ang kapatid, ang church member will refuse to hear, bakit ako makikinig? Ini-enjoy ko yung kasalanan nito. Ito na po yung time na ang church ang magde-decide. Now, tingnan niyo po sa verse number 5, ano ang sinabi ni Paul sa kanyang judgment. Ito po yung judgment niya. Pag nag-gather kayo, church, sa Corinth, pag nag-gather kayo, nagsama kayo, gawin ninyo ito sa authority ng Panginoong Kristo and with my spirit. And by the way, sa tulong ng Panginoong Kristo, ganito ang gagawin ninyo. Verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. That's right. Ito po yung third step. Now, I just want to illustrate this. Isa pong blessing po ng isang pagiging church member, which is evident in this verse, na, let's say ito po yung assembly of church. Let's put it like this. Ito po ang circle ng church membership. Alam po natin, may mga iba-ibang ways na makapasok po ang church, ang isang taong ligtas sa church through baptism. Kung halimbawa, nag-repent ka na at nanampalataya ka na at ang tao gustong maging disipulo ng Panginoong Kristo, the Scripture says, you need to be baptized and be part of the church. Pwede kang maging kabahagi ng church. Pwede din po sa ibang instances, ma-relocate ka. Halimbawa, member ka ng ibang church sa malayong lugar, hindi ka na maka-attend dun sa dati mong church, pwede kang maging transferee ng isang church. Given na same faith, same practices. So pwede ka din maging part ng church. At kung ikaw ay nasa loob ng church, meron pong protection na ibinibigay po ang Diyos sa mga church member. May protection po ang Diyos na ibinibigay po ang Diyos sa mga church member. Kasi tandaan po ninyo, balikan po ninyo, go over for example, ano ang tinutukoy dito ni Paul to deliver such an one unto Satan? Kasi tingnan niyo po ang Job 2:7. Job chapter 2. Ano ba ang kayang gawin ni Satanas sa katawan ng tao? Ano bang kayang gawin ni Satan sa katawan ng tao? Go over in Job 2:7. Job chapter 2, ang Job po ay nasa Old Testament bago po mag-Psalms. Job chapter 2 verse 7. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. So anong ginawa ni Satan kay Job? Binigyan ng sakit si Job ng pigsa mula talampakan hanggang sa ulo. Si Satanas po ang gumawa nito sa katawan ni Job. Go over in Luke chapter 13. Luke chapter 13, verse 16. Luke chapter 13, Luke chapter 13, verse 16. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Luke chapter 13, verse number 16. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound,
Lo, these 18 years he loosed from this bond on the Sabbath day. So napansin po ninyo, ito po yung babaeng meron pong infirmity ng matagal na panahon. At ang sabi ni Jesus Christ, whom Satan had bound, si Satanas po ay meron pong otoridad siya mula sa Diyos na i-afflict ang physical body po ng tao. At kung titingnan po ninyo, ang isang benefit po ng isang church member, yes, ibig ba sabihin, Brother RJ, pag ako yung nasa loob ng church, hindi na ako nagkakasakit? No, hindi po yan ang ibig sabihin po nito. Dahil may mga pagkakataon po na inaalaw po ng Diyos ang karamdaman, ang trahedya sa isang matapat na church member para ang church member po ay maging mataas ang pagtitiwala ng church member na yun higit sa Panginoon. That's right. So we see that in the scripture. Pero yung tinutukoy po ni Paul in 1 Corinthians 5:5 to deliver such an one unto Satan, ito po yung nagpapatungkol sa pagdi-deliver, pagsasauli, pag-give over, pag-hand over ng church sa domain ng sin ni Satanas. Ng mundong ito, Satan's domain, and even in the Satan's power. Pag ang isang church member po, let's say isang church member nasa kasalanan, of course, hindi lamang po fornication. Halimbawa, nakita ako ng isang kapatid, gagawin sa akin ang first step ng church discipline. Nakita natin yan last week. Pero hindi ako nakinig. Maglalapit ito, magre-reach ito ng second stage. We see that last week. You can hear po sa sermon audio, yung pag-aaral po natin yan. Pero pagdating ng third step at hindi pa rin ako nakikinig, ang sabi po ni Jesus Christ at ang sabi po ni Paul, if that person refused to hear, deliver such one unto Satan. Ang ibig sabihin po noon, ikaw ay i-hand over ng church sa Satan's domain. Now, ang Panginoon, tingnan po ninyo, balikan natin yung Matthew 18:18. Kaya po ang church discipline po, hindi po ito sa authority po ng pastor. Yeah. Hindi ito sa authority ng personal opinion lang natin. Sinabi ni Paul, by the authority in the name of our Lord Jesus Christ. Kasi tingnan po ninyo sa Matthew 18:18. Matthew 18:18. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. Yung kung sino man ang ipapanatili nyo sa church membership, ang langit ay agree dito. May approval ito ng langit. In verse number 18, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loose in heaven. Kung sino naman ang i-deliver nyo unto Satan, ilulose from the church membership, agree na ang langit. Ganun pala ang church discipline. Pag ako ay sasabihin ko, ayaw kong makinig sa kapatid. Pagpapatuloy ako, let's say ako ay scammer, extortioner. Halimbawa, extortioner ako. Sinabihan na ako ng church member, Brad, mali yung ginagawa mo, hindi ako nakinig. Pangalawa, hindi pa rin ako nakinig. And then dumating na sa third step at ang church na nagsabi, kapatid, ito ang sabi ng scripture, dapat itigil mo ang pag-extort, pag-scam, itigil mo yan, hindi yan ayon sa salita ng Panginoon. At ang sabi ko, ayoko. Bakit? Gagawin ko ang gusto ko, ang church, pwede akong i-deliver unto Satan. At dito, tingnan niyo po, ano ang purpose po ng delivering such an one unto Satan? Meron pong layunin po ito. Tingnan po ninyo, verse 5, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh. Si Satanas po ay gagawa po siya upang masira po ang katawan. That's right. Kaya po may mga instances po kung alam na dahil napakapasaway ng church member nito at ayaw makinig na church discipline siya, talagang ang si Satanas ay kumilos literally. That's right. May mga trahedya sa pamilya na nangyari, may mga karamdaman. Bakit? Ito ba'y kaparusahan ng Diyos? No. Tingnan po ninyo ang layunin po nito sa verse 5, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Now, higit-una po na kailangan nating tandaan, hindi po soteriology ang mga passages po na binasa po natin. Tandaan ninyo, hindi po tinutukoy dito ni Paul, nakasalalay ba ang salvation natin sa church discipline? No. Ang salvation po, if you repent and you believe the Lord Jesus Christ,
ang dugo po ng Panginoong Jesucristo ang nagliligtas. Amen. At ito pong chapter 5, this is not about salvation. Right. Hindi po ito about soteriology. Ang tinutukoy po ditong to be saved in the day of the Lord Jesus Christ, yung spirito mo ay ma-restore sana. Nanawa, kung ikaw ay nandito na church discipline ka na, at naranasan mo, let's say, ang cancer, naranasan mo malugi ang negosyo mo, naranasan mo, tunay na church member to, tunay itong ligtas, at naranasan mo yung mga bagay nito, Paul was saying that the spirit may be saved. Ma-restore sana itong church member na ito. Bumalik siya sa tamang lakad sa Panginoon. Yeah. At yun ang ang tinutukoy dito. Now, tingnan niyo yung 1 John 5:16. Sinabi din po ito ni John the Beloved sa 1 John 5:16. Basahin natin po ng sabay-sabay ang 1 John chapter 5, verse number 16. 1 John chapter 5, verse number 16. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Meron palang tinatawag ang Bible na sin unto death. Meron palang ang Bible na tinutukoy, kung ako, church member, na-deal na ako ng church, tunay na ligtas ako ha. Kasi tandaan po ninyo, kung hindi ka ligtas, walang pakialam sa iyo ang Diyos. May mga church member po na church discipline na, Brother RG, bakit parang wala namang affliction sa Satanas sa kanya? Baka hindi siya talaga bastard. Baka hindi siya talaga legitimate son. Kasi sabi ng Book of Hebrews, ang pinapalo lang ng Diyos, chine-chase ng Panginoon, yung mga tunay na anak niya. That's right. Wala pong pakialam ang Diyos. Pero kung ako ay tunay na ligtas, na church discipline ako, ang layunin pala ng delivering someone unto Satan para masira yung katawan ko, kasi pinipilit pa rin ng Diyos sa huling pagkakataon na maibalik ako sa tamang lakad sa Kanya. Pero kung ako ay magpapatuloy sa kasalanan, kahit ako ay may pinapalo na ng Diyos, meron pala ang tinatawag ng Scripture, sin unto death. Na sa aking pagpapatuloy sa kasalanan, ako ay mamatay. That's right. And I know people like that. Meron po akong kilala na isang church member na talagang na-sin unto death. Literally. Na talagang na-involved sa drugs, na-involved sa pagbebenta ng drugs. Church member siya. Song leader pa siya. Pero pinalalahanan ng pastor, pinalalahanan ng church, ayaw pa rin itigil. And later on, isa sa nabaril nung drug war. Hindi po yun aksidente. That is scriptural. Kaya nga, ito po yung purpose. Tandaan po ninyo, ito pong church discipline po na ito ay for the restoration. Restoration po ito ng Panginoon. At kung ang isang church member na ligtas talaga ay magpapatuloy sa kasalanan, gagawin ng Diyos ang kanyang ang kanyang pakiusap through the church. Minsan, sa first step, kapatid sa kapatid, mali yung nagawa mo, huwag mong ipagpatuloy yan. Pero kung ayaw pa rin makinig, magdadala ng witness. Ayaw pa rin makinig, ang church ang makikiusap. Church member, yung ginagawa mong kasalanan, itigil mo yan kasi ang Panginoon ay hindi nalulugod sa ginagawa mo. Pero kung ikaw pa rin ay magre-refuse to hear, ang sabi ng Scripture, pag ikaw ay na-church discipline to deliver such unto Satan, may approval ito ng langit. At mawawala sa iyo ang protection mula kay Satanas. Pwede pa lang si Satanas kumilos sa believer? Yes po. Pero tandaan nyo, this is not about salvation. Hindi kayang tanggalin ni Satanas ang salvation mo kung ikaw ay ligtas na. Pero pwede kang padalhan ni Satanas ng sakit. Pwedeng gawin ni Satanas na ang trabaho mo ay mawala sa iyo. Pwedeng gawin ni Satanas ang mga finances mo ay mawala, katulad ng ginawa ni Satan kay Job, and so on and so forth. Bakit? For the restoration. Pero kung ikaw pa rin ay magpapatuloy sa kasalanan, there's a sin unto death. Gusto mong easy graduation? Ayaw mo, sasabihin ng Diyos, sige na nga, dito ka na lang. At least, glorified, ano ka na? Meron ka ng, wala ka ng body of death, body of this death. Pero, nakakalungkot yun kasi pagdating po ng judgment seat of Christ, wala kang reward. Wala kang reward. And so on and so forth. Now, ito pong tandaan po ninyo,
ito po ang church discipline. We're going to continue it. Ang church discipline po ay restoration. Sa gitna po ng mga bagay po nito, hindi po ito sa preference ng pastor. Hindi po ito dahil galit ang kapatid sa kapwa kapatid. Ito po ang material na binigay po ng Diyos to edify the church. At para ma-restore ka. Kaya nga kung ang tao, kung ikaw kapatid ay nasa kasalanan, nawa, mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo. Kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, either lumipat ka ng church na hindi nag-church discipline, yes. Pero wala din ang presensya ng Diyos. Pero kung ikaw ay nasa church na biblika na nag-church discipline, at ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, pwedeng maranasan mo ito. Pwedeng maranasan mo ito. Dumating ka, deliver ka unto Satan, and so on and so forth. At we're going to continue kung paano sinabi ni Paul. Siguro tingnan natin quickly yung verse 6. Sabi ni Paul sa church, your glorying is not good. Anong pagmamataas ang sinasabi ninyo? Nagpupuri kayo, nagmamataas kayo, nagmamayabang kayo. You're being boastful pero hindi nyo alam na may kasalanan sa inyo. Na pwede palang mangyayari sa church that we are glorying on something. We're glorying of a lot of things, of different achievement. Ang sa context ng Corinthian church, they are glorying in their wisdom. They are glorying in their spiritual gifts. They are glorying in their liberty. Pero sabi ni Paul, your glorying is not good. For what purpose? Dahil merong kasalanan sa church that is among them na hindi dinidil. So, we're going to continue it next week. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa 1 Corinthians 5 na ipinakita niyo po sa amin ang church discipline. We pray sa amin pong mga mananampalataya, tulungan niyo kami na makita ang kaseryosohan po ng amin pong sanctification. We know na ito po ay hindi about soteriology, hindi po ito about salvation, but it's all about our sanctification and how we properly walk in this life na pinapupurihan namin kayo. We pray na tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, dako po tayo sa imbitasyon. So, sa umagang ito po, I don't know on how the Lord talk to you and speak to you, but I'll give you a chance. Kanina, ang Diyos ang nangusap sa atin. Now, this time, in a little bit of time, perhaps meron kang gustong ipanalangin sa Panginoon. This is the time that you can pray to the Lord. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat po sa natapos po naming pananambahan. Salamat Ama sa inyong pong salita na aming napakinggan. Tunay po Ama na ang inyong pong salita ay espada na handa pong mag-pierce ng aming pong mga buhay. We pray din naman sa aming pong kakainin na pagkain ngayong pong tanghalian. Salamat Ama sa mga kamay na naghanda po nito. Pinupuri namin po kayo sa provision na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed. 1:15 yung afternoon service natin. I adjust natin 1:15. We'll start. Mga tamo,